somewhere out there, somewhere far away. I want Sa pagsisimula ng ating kwento, nagtanong si Ziyi sa Saintess, na anong araw ba ang ginagawa dito ng Saintess? Sumagot naman ang Saintess na iyon nga rin daw ang nais niyang itanong sa mga ito. Siyempre, kilala ko siya. Ito yung taong sinabi ko na sa iyo noon, sabi ni Ziyi. Dagdag pa niya, hayaan mong ipakilala ko, ito si Li Zuo, na tinatawag ding Awei. Tanong naman ng Saintess, sa mga pangalan lang ba ang pagdiriin? Naiinis pang tanong ng Saintess, ano to, isang koleksyon ng mga pangalan. Ganoon ba natin sinusukat ang halaga sa ganitong uri ng gawain, habang masaya namang nag-uusap ang dalawang luko? Sinabi ni Ziafu, sa Saintess, na Chenkyo, kahit iginagalang kabilang banal na babae ng sektor ng Wanhua, tandaan, sa ating mundo, ang lakas ang nangingibabaw. Si Awei ay ganoong kadakilang guro na kahit sa una pa lang naming pagkikita, kinailangan ko siyang kausapin ng buong paggalang. Paano mo siya nakakausap ng ganoon na parang walang anuman? Ang Saintess na tila naiinis ay nagtanong kay Ziafu, nang ganit na katatandang Zia, ilang taon ka na ngayong taon? Hindi ba't medyo hindi angkop na maging ganoon kamalapit sa isang mas bata ng husto? Ayon sa kasabihan, sa pag-aaral, walang permanenteng guro. Natututo ang isa mula sa mga kayang magturo, dagdag pa niya, na, ayon sa kasabihan, sa pag-aaral, walang permanenteng guro. Natututo ang isa mula sa mga kayang magturo, kung hindi tumutol si Awei, tatawagan ko pa nga siyang ama, kung ang kapalit nito ay ang maging dalubhasa sa sining. Nagtanong naman ang Saintess kay Yi, na kung anong araw ba ang nangyayari dito, isa pa na sa tamang pag-iisip pa ba raw ang ama nito. Si Yi ay masayang sumagot, na wala nga lang raw yan dahil sa lubos nga lang raw na natutuwa ang kanyang ama. Pasigaw na nagtanong ang Saintess, na tuwang-tuwa. Talaga bang nagkaroon ng malaking pag-unlad si nakatatandang Zia sa sining ng pakikipaglaban dahil kay kapatid Awei? Sumagot naman si Yi, na, oo, natatandaan mo ba ang depekto sa aking siyam na likong porma sayo ng pagprotekta sa puso? Siyempre, ang siyam na likong porma sayo ng pagprotekta sa puso ay isang napakahusay na teknikang depensibo. Ang tanging kahinaan nito ay ang kakulangan sa kakayahang sumalakay, kaya medyo pasibo ito, sagot ng Saintess. Dagdag pa ng Saintess, habang nagpapalabas ng violet aura, na kahit na palaging gustong maghanap ni Tio Zia ng teknikang pangkultura na maaari niyang isama, gaano ba kadaling makahanap ng ganoong teknika? Dagdag pa niya, hindi pa nababanggit ang porma sayo ni nakatatandang Zia, bawat teknika ay may mga kapalit. Ilan nga ba ang tunay na maaaring pagsamahin upang magtulungan sa isa't isa? Masayang sinabi ni Ziafu, Awei, maaari mo bang tingnan ang galaw na ito at sabihin sa akin kung may mali dito? Pagkatapos ay ipinakita ang bahay ng ating bida, naisip naman ng Saintess, papaano nangyari ito? Ang lalaking ito ang kaina-hinalang karakter na binanggit ni Yi, mukhang binanggit nga niya. At mayroon ding batang kasama siya, si Yi ay lumapit sa Saintess at nagsabi, Chenkyu, hindi mo alam, maaaring nag-aatubili si Awei na ipakita ang kanyang tunay na kapangyarihan, ngunit siya ay napakahusay, kung mapapasali natin siya sa seksyon ng bakal na damit, malaki itong dagdag sa ating lakas. Sa isip-isip naman ni Chenkyu, mukhang hindi lang si Yi, kundi pati na rin si nakatatandang Zia ay naimpluwensyahan ng lalaking ito. Tanong pa niya habang pinagmamasdan ng dalawa, ilang taon na ba ang lalaking ito, at gaano ba siya kahusay? Dagdag pa niya, si nakatatandang Zia, isang banal sa martial arts na naghahanap ng payo mula sa isang kaina-hinalang karakter. At isipin mo, ibinigay ko pa ang aking personal na token sa isang taong hindi ko alam ang pinanggalingan. Pagkatapos ay si Ziafu, na tila gumagawa ng isang bagay, dahil sa nagliliwanag siya ng gintong enerhiya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang teknik na, The Heart Protecting Formation 2.0. Ang Saintess na tila nagulat sa kanyang nakita dahil sa ginawa ng kanyang Uncle Zia. Pagkatapos ay sa itaas ni Ziafu, ay may napakalaking kamay. Pagkatapos ay ipinangatake niya ito sa lupa, bakas sa lupa ang isang napakalaking kamay dahil sa lakas ng pag-atake ni Ziafu.
Nagtanong naman ang loko, na anong araw ba sa tingin ng ating bida, dagdag pa niya, kahit na kulang ito sa kapangyarihan ng pagpapatupad ng bata, nagsisimula na itong magkaroon ng hugis, hindi ba? Ang ating bida ay tila nakasimangot sa nakita niya, samantalang nagtataka naman si Ziafu, dahil sa bakit nga raw ganyan ang pagmumukha ng ating bida. Naisip pa niya na masyadong pangit ba raw ang kanyang pagganap, dahil sa kailangan pa nga raw ng bida na mag-isip ng sasabihin upang isagot sa kanya. Sa isip-isip naman ng bida, posible kaya na isang hindi kumpletong bersyon ng teknik ang nabuo. Dagdag pa niya, ang taong ito ay mula sa isang kalabang paksayon. Sinasaktan ko ba ang aking sarili dito? Pero kung patuloy akong kumikilos ng ganap na salungat sa aking dating master, hindi nila ako paghihinalaan, di ba? Ang bida ng may ngiti sinabi niya sa kanyang sarili, kung sabagay, ang aking dating master ay maluho, habang ako ay nakikita bilang isang walang panganib na ordinaryong tao, ngayon, bukod pa rito, ang pagre-recruit ay nangangailangan ng kapital. Ang paglalabas ng sample, na bersyon ng mga techniques para sa. Pagkatapos ay ipinakita si Chenkyo, na tila nagulat sa nasaksihan niya. Sabi pa niya sa kanyang isip habang pinagmamasdan ang dalawang tanga, na hindi nga raw ito maaari. Tanong pa niya sa kanyang isip, na totoo nga raw ba kaya ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yi. May isang babae ang sinabi kay Chenkyo, na magaling nga raw ang ginawa ni Chenkyo, sa pagkakataong ito. Sa mga bagay na ito, ang kanyang kamahalan ay dapat maging mapayapa sa loob ng ilang panahon. Iniisip ko kung ilang bodega ang kinailangang alisan ng laman para lamang makolekta ang lahat ng mga dekalidad na Heizuan ginseng na ito. Si Chenkyo ay sumagot, na ang mga Heizuan ginseng na ito ay lahat ibinigay ng isang tao, samantalang nagtataka naman ang babae sa kanyang narinig na ang lahat ng ginseng ay nanggaling lamang sa isang tao. Dagdag pa ni Chenkyo, oo, sa una, pinaghihinalaan ko na pumunta siya para magpapabor sa Wangu Pavilion, ngunit wala siyang hiningi bilang kapalit, 3 pwesto lamang sa opisyal na kompetisyon. Sinabi rin niya, pagkatapos ng pangyayari, sinamahan ko siya pabalik sa Yuhang Town at napagtanto ko na may kakaiba sa kanya, sa kabila ng pagiging isang martial saint, pinahahalagahan ni Elder Zia ang lalaking ito. Kahit na ang kanyang 9 Ben's Heart Protecting Formation ay nagkaroon ng pagbabago sa tulong ng lalaking ito, iniisip ko, dahil nakahanap siya ng paraan para pagsamahin ang 9 Ben's Heart Protecting Formation. Sinabi ng babaeng kausap ni Chenkyo, na patungkol sa bagay na ito ay maaari nga raw nila itong, si Chenkyo ay tila napagtanto ang nais ng babae ay lubos ang gulat. Tanong pa ng babae kay Chenkyo, na kung nakalimutan na nga raw ba nito, kung sino ba talaga siya, ang tinutukoy niya dito ay ang Saintess, tawagin na lang natin siyang Chenkyo. Ang mga nagpapalaki ng gu ay hindi dapat magsanay ng martial arts. Kung nais mong matuto, kailangan mo munang tanungin kung sumasang-ayon ang gu sa loob mo, at ikaw, bilang Saintess ng Wanji Pavilion, paano ka magiging ganoon kabilas sa pagbuo ng ugnayan sa iba? Napatahimik naman ang saglit si Chenkyo dahil sa narinig niya mula sa babae. Ngunit si Sister Yu ay maaaring maglinang at naging isang martial king, dagdag pa niya, na hindi lamang siya nagsasanay ng martial arts, ngunit napapaligiran din siya ng mga gwapong lalaki. Sa tingin ko lang, ang taong ito ay hindi pangkaraniwan at nais ko siyang makilala. Naiinis naman ang babae, gayong sa papaanong paraan naman daw na nagawa iyon ni Chenkyo. Ayon pa sa gagong ito, nabihira niya nga lang raw na purihin si Chenkyo, ngunit ngayon nga raw ay sumasagot na nga raw ito sa kanya. Sabi pa ng tanga na babae, siya ay espesyal, at hindi ka katulad niya. Ang iyong kapatid na si Yu ay nagdusa ng isang backlash mula sa kanyang panloob na enerhiya noong kompetisyon at walang malay mula noon. Nagulat naman si Chenkyo, dahil sa mukha nga raw na minamaliit siya ng tanga na babaeng ito. Dagdag pa ng tanga, habang makikita naman na mukhang malungkot si Chenkyo, alamin ang buong katotohanan tungkol dito, gusto kong makita kung sino ang naglakas loob na guluhin ang mga tao ng Wangu Pavilion ko. Sino mang maglakas loob na apihin ang mga tao ko, sisiguraduhin kong lalaslasan ko sila ng buhay. Sa panel na ito isang lalaki ang nagsalita, sabi niya, nabalitaan ko na ang kampyon ng martial arts competition na ito ay mula sa ating sariling bayan ng Yuhang, ang kanyang kausap ay sumagot, paano iyon naging posible? Ang bayan natin ay puno ng mga independent, ilan kaya ang maaaring maging ganoon ka Jose?
Ayon naman sa lalaking ito, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Kahit na maliit ang lugar namin, marami kaming importanteng tao, tingnan niyo si Master Zia ng Ironcloth Sect, na dumating para mag-inspection pero ayaw nang umalis pagdating niya. Isang matandang babae ang nagsabi, oo nga bukod pa rito, ang bayan natin ay napakasigla kamakailan, dagdag pa niya, na ang negosyo sa tindahan ng pamilya ko ay bumuti rin. Habang nag-uusap ang mga taong ito, may nagsalita na, paumanhin sa paggambala. May dalawang kalbo tayong makikita, natong ng isang kalbo, na may lugar pang-araw ba dito na maaari nilang matuluyan. Ang matandang babae ay sumagot, na sa dami ng mga taong dumating kamakailan, malamang puno na ang lahat ng mga bahay tuluyan. Ang unang bahay tuluyan ay maaaring may bakante, ngunit nagbago ito ng mga may-ari kamakailan at kasalukuyang sumasailalim sa mga renobasyon. Ang kalbong bata ay sinabi sa kanyang big brother, na gusto niya nga raw na kainin ang bagay na ito. Ang big brother ng batang kalbo ay nagsalita, sabi niya, ang perang ibinigay sa amin ng master bago kami bumaba ng bundok ay paubos na, kaya't mangyaring magtipid. Ang batang kalbo ay masayang nagbabayad, habang ang kanyang big brother ay naisip na gusto ng araw niya na bumalik sa bundok. Ayon pa kay kalbo, na ibang bagay ang sumali sa kaguluhan ng mga preliminaries, at ibang bagay naman ang bumati sa mga nakatatanda ng 3 dakilang sekta, dagdag pa niya, na ang pagbaba ng bundok ay tunay na nakakapagod. Gusto ko na talagang bumalik at tumugtog ng wooden fish. Nang may nakakuha naman sa pansin ni Kalbo, nakita ni Kalbo ang disciple ng ating bida, ayon sa disciple ng bida, Tia Hua, dinalhan kita ng prutas, at saka, pinasabi ni junior brother na maaari mo nang ihatid ang mga paninda sa bahay tuluyan mamaya. Kung gayon, ihahatid ko na lang sila mamaya, dagdag pa ng matanda, kumusta ang renobasyon ng tindahan, at kailan ito magbubukas muli, ang disciple ng bida ay nagsalita, magbubukas itong muli bukas. Tia, tandaan mong pumunta at suportahan kami, sinabi naman ng matanda na bukas nga raw ay tiyak na pupunta siya. At pagkatapos isang lalaki ang nagkakabit ng isang karatula, habang masaya niyang sinusunod ang utos sa kanya ng isang tao. Makikitang si Chenkyu pala ang nag-uutos sa lalaki, at masaya pa niyang sinabi na tama na nga raw iyan dahil ayos na raw iyan. Ang bida ay lumabas at sinabi niya, para abalahin ang Holy Maiden para sa ganitong walang kabuluhang bagay, ako'y lubos na humihingi ng paumanhin. Si Chenkyu ay tinanong ang bida na oras ng araw, ngunit bakit ba raw late na gumising ang ating bida? Ang bida ay sobrang pagod sa dami ng ginawa at gustong matulog ng mahaba, ngunit kailangan niyang dumalo sa isang seremonya ng pagbubukas. Tinatanong ng bida si Chenkyu kung babalik na ba siya para mag-ulat, at kung mananatili pa rin siya sa Yuhang Town ngayong tapos na ang kompetisyon. Ayaw ni Chenkyu bumalik dahil gusto pa niyang maglaro sa labas, kaya naman nasabi ng bida na ginagawa ni Chenkyu ang gusto niya. Tinanong ni Chenkyu kung may nakita bang kainahinalang tao sa A-Group Arena. Nagulat ang bida sa tanong ni Chenkyu tungkol sa mga kaina-hinalang tao. Sagot ng bida, sa totoo lang, lahat sila ay kaina-hinala para sa kanya. Nag-iisip si Chenkyu kung bakit niya tinatanong iyon, at kung nakilala ba ang pagkatao ni Zier. Para sa bida, siya ang pinaka-kaina-hinalang tao sa arena. Sabi ni Chenkyu, normal lang na maghinala ang mga tao sa A-Group Arena dahil karamihan sa kanila ay mga lagalag. Kaya, kinalimutan na niya ang tanong niya. Tinanong ni Chenkyu kung may nakasalubong ba siyang babaeng kayang kontrolin ang mga baging, at sinabing madali siyang makikilala dahil kasama niya ang maraming gwapong lalaki. Ipinakita sa isip ng bida ang imahe ng babaeng kasama ang mga gwapong lalaki at ang kanyang paraan ng pag-atake sa pamamagitan ng pagmamanipula ng mga baging. Nagulat ang bida at sinabing ang babaeng iyon ay isa lamang dapat na karakter na dumadaan, tama ba? Sinabi ng bida kay Chenkyu na magsimula sa pagsasabi kung anong klaseng babae siya. Sinabi ni Chenkyu na ang babae ay mula sa kanilang Myriad Gu Pavilion. Lubos siyang pinahahalagahan ng matriarch, ngunit seryoso siyang nasugatan sa kompetisyon, nagdusa mula sa internal energy backlash, at walang malay mula noon. Galit na galit ang matriarch at inutusan na hanapin ang taong responsable. Ngunit ang mga kalahok ng A-Group Arena ay nagkalat pagkatapos ng kompetisyon, kaya siya ay dumating upang tanungin ang bida. Pagkakatos ay naintindihan naman ng bida ang sitwasyon.
Nagulat ang bida at nag-isip kung siya ba ang dahilan ng internal energy backlash, kahit hindi niya naman hinawakan ang kahit sino. Nagtaka siya kung talagang ganoon kalakas ang internal energy ng katawan niya. Bumalik naman ang disciple ng bida at isinigaw pa nito na may kasamang araw siya ng mga bisita. Nakilala ng isa sa mga bisita ang bida bilang yung nagdala ng bata sa preliminaries. Nagulat ang bida na makita ulit ang bisita. Ngumiti siya at nag-peace sign pero sa isip niya, hindi niya maalala kung sino ang bata. Mukhang nakalimutan na niya ang nangyari sa preliminaries. Inimbita ng bida ang lahat, pati na ang Holy Maiden, na pumasok sa loob para mag-usap. Ipinakita ang loob na may kinangkinag pa dahil sa matinding pagkakaayos nito. Sa isip ni Chenkyo, hindi pa siya nakatira sa inn at maganda ang dekorasyon dito. Nagtataka rin siya kung paano nakakapag-produce ng maraming black swan ginseng ang bida. Sa isip ni Chenkyo, iniisip niya kung bakit kailangan pa ng bida na makipagkaibigan sa Myriad Gu Pavilion gayong hindi naman ito interesado sa mga malalaking sekta at nakatulong pa kay Uncle Zia. Samantala, sinabi ng bida na sila ang unang bisita pagkatapos ng renovasayon. Nalaman ni Chenkyo mula kay Yi na ang inn ay tinawag dati na The First Inn. Gusto niyang malaman kung bakit pinalitan ang pangalan. Akala niya dati sinusuyo siya ng bida, pero ngayon, siya na ang gustong sumuyo sa bida. Sabi ni Kalbo, sadyang ho lang natatakot sa alon, dagdag pa ni Kalbo, sadyang ho lang daw pwedeng mamuhay ng carefree life, pero dapat handa ring harapin ang mga naglalakihang alon. Dagdag pa niya, sadyang ho, ang pinakamahirap at pinakamahalagang bagay ay ang kapayapaan. Ang sabi ni Kalbo, ang isang inn ay isang lugar kung saan maaaring magpahinga sandali. Kahit nasa gitna ng Jiangho, umaasa si Kalbo na makakahanap ang lahat ng lugar ng kapayapaan para makapagpahinga. Ipinakita naman na maangas na nakatayo ang bida sa isip ni Kalbo. Si Kalbo ay naiiyak sa tuwa dahil sa napakagandang pangalan. Ang bida na isa ring tanga ay tinanong si Kalbo na nararamdaman nga rin raw ba nito ang parehong pakiramdam, habang sila ay nagkakamayan ayon sa teksto, Peace Inn. A kindred spirit indeed. Dito na po natatapos, maraming salamat sa inyong panunood.